Nakakaiyak, nakakakilig, Nakakatawa, nakaka-inlove. Dear MOR. Dear MOR, hello sa inyo, Popoy at Bea, and good day to you guys, and to everyone who's watching or listening. My name is Clarence. I'm in my early 20s at kasalukuyang binabagtas ang mundo ng college life. By the way, alam niyo ba, Popoy at Bea, kayo ang nagpalaki sa akin? Charot lang naman, pero parang ganun yung feels. Kasi high school pa lamang ako ay nag-start na akong makinig ng Dear MOR. But look at me now. I'm a young adult na. And thriving pa rin ang relationship ko with MOR family. Kaya naman nung dumating ang pagkakataon na makapagsulat na ako sa inyo, I really took my time to write my letter. Kasi hindi ko lang yung story ito. Story ito ng family namin, kasama ang mama at papa ko. At ang kapatid ko. Dalawa kasi kaming magkapatid, Popoy at Bea. Ang younger brother ko ay si Cyrus. More than a year lang ang pagitan naming dalawa. At dahil hindi ako natutuwa na ako ang panganay, kuya ang tawag ko nga sa kanya. Typical na family lang naman kami, Popoy at Bea. May maliit na negosyo si Papa. At ang mama naman namin ay isang teacher. Wala namang masyadong ganap sa buhay namin dati. Nagbago lang naman ang tahimik naming pamumuhay noong nag-high school na kami. Kasi isang pangyayari ang yumanig sa buhay naming pamilya. Gosh, nauuhaw ata ako. Ay, katamad naman kumuha ng tubig. Alam ko na. Cyrus. Kuya. Yuhu! Alam kong gising ka pa, huwag kang pa-effect dyan. Kita ko ilaw ng cellphone mo sa ilalim ng kumot. O bakit ba? Kuha mo ako tubig, please. Ba't di ikaw? Sige na, please. Ikaw na. Kuya naman eh. Katamad bumaba eh. Malaki ka na, ba't hindi ka kumuha mag-isa mo? Kuha mo ko, dali na. Isa. Pag ako umabot ng 3 Wow! Saan mo gagamitin pagiging mas matanda mo sa akin? Dugas mo talaga kahit kailan. Power tripping ang hayop. Fine. Samahan mo na lang kaya ako. Ito! I'm scared of the dark eh. Ginagawa ng mga ilaw natin. Dali na, samahan mo na ako tas bibigyan kita ng chocolate ko na bigay ni Tita Bebs. Uy. Oo nga, parang tanga to. Dali na, ayoko lang bumaba mag-isa eh. Ikaw magbukas tsaka patay ng ilaw, okay? Uy, bukas pa naman pala yung ilaw sa baba eh. Baka nandiyan si Papa. Naantay si Mama. Ay, hindi pa ba nakakauwi si Mama? Ang tagal naman ng teacher's conference niya. Gi, kaya mo na yan. Ayaw mo ng chocolate? Ngayon lang kita bibigyan, bukas hindi na. Sama na yan. Lika na, tsikahan natin si Papa. Opa, here's your tsaa. Oh, bakit siya yan? Sabi ko kape. Pa, hindi mo deserve ang kape ngayon. Matutulog ka na maya-maya eh. Mamaya hindi ka pa makatulog niyan. Puyat-puyatan ka na naman yan. Bakit ba hindi ka pa matulog pa? Inaantay kong mama nyo. My God, 12:15 AM na pala. San ba galing si Mama pa?
Doon sa may hotel sa Rojas Boulevard yung conference. Baka nagkayayaan na kumain muna sa labas kasama ng ibang mga teacher. Matulog ka na kaya pa. Kami na lang ni Kuya mag-aantay kay Mama. Wala naman kaming pasok bukas eh. Asus, if I know gusto mo lang manood ng mga anime mo eh. Pero pwede rin pa. Kami na lang mag-aabang kay Mama. Di ba may lakad din kayo bukas ng umaga? So, don't worry na, we got this. Hindi, okay lang. Hindi rin naman ako makakatulog kapag alam kong wala pa ang mama niyo eh. May pumarado sa tapat natin po. Baka si Mama na yan. Naku, oo, tara, silipin natin. Wow, ang gara naman ng karumba na yan. Cyrus, buksan mo na yung... Buksan ko na yung pinto pa. Hindi. Teka lang. Bakit pa? Pa? Bakit? Bakit ang sama ng tingin niyo sa kotse? Cyrus, pag sinabi kong buksan mo yung pinto, buksan mo agad ha? Po? Okay po. Pa, wait. OMG, anong meron? Wait, naaning na ako pa. What's going on? Kilala ko yung coaching yan. Kilala ko yung lalaking yan. Lalaki? Lalaki naghatid kay Mama? Pa, ayun na. Bumukas na yung passenger seat. Si Mama nasa... Buksan mo yung pinto! Po? Buksan mo daw pinto. Yung pinto! Okay. Diyan lang kayo. Pa! Pa, wait! Oh my God, Cyrus! Susugurin na ni Papa si Mama. Pero bakit? Ano nangyayari? Sino ba yun? Aray! Ewan ko. Uy, damit ko kuya. Ano ba? Halika, dali. Puntahan natin sila. Gagi, di maganda to. Stella! Joel? Teka, gising ka pa? Asa na yung hype na yan? Asa? Hoy! Alfred! Labas! Oh my God, anong nangyayari? Pa! Lumabas ka na ng kotse mo. Dalian mo! Bago ko basagin tong windshield mo. Labas! Harapin mo ako! Mama! Ano nangyayari? Cyrus, Clarence, pumasok kayo sa loob. Pasok! Joel, huminahon ka. Nakakahiya sa mga kapitbahay. Nakakahiya? Ako pa ngayon ang nakakahiya? Ikaw, hindi ba nakakahiya yung ginagawa mo? Mali ka naman kasi nang iniisip. Wala kaming ginagawang masama. Nagkataon lang na nasa conference. Oh, come on! Tingin mo maniniwala ako dyan? At anong sabi mo? Nagkataon? Nagkataon nagkita kayo sa conference? Bakit? Teacher na ba yung gagong yan? Hindi, di ba? Hindi, kaya wag mo akong pinagloloko. Inulit mo na naman yung kahayupan mo eh. Pare, di naman yata tamang... Huwag mo akong mapare-pare! Halika dito, hayop ka! Joel, tama na. Itigil mo na yan. Tama na yan, pa! Joel, tama na. Tama na yan! Joel! Alfred, umalis ka na. Tama na, ano ba? Uy, huwag kang tumawag na kapitbahay! Pa, tama na! Popoy at Bea, sa loob lang ng isang gabi ay nagimbal ang mga buhay namin. Cyrus and I thought our parents were okay. Pero bigla naming naalalang nagkaroon nga pala ng matinding awayan sina Mama at Papa a year ago bago yung nasaksihan naming awayan sa kalsada. Naalala namin na hindi sila nagkibuan ng ilang buwan noon. At may time pa nga na tumira si Mama sa isa naming tiyahin. Pero never nilang sinabi sa amin kung ano ang naging issue nila that time. Hanggang sa ayun na nga, nangyari na yung eskandalo. Saka namin naintindihan yung backstory. Apparently, Popoy at Bea, our mother had an affair. She had an affair with her college sweetheart o yung boyfriend niya bago si Papa. Isang taong trinabaho ni na Mama at Papa ang marriage nila. Unfortunately, inulit na naman ni Mama. Nakipagkita ulit siya sa naging kalaguyo niya noon. At nakakaloka, Popoy at Bea, kasi kinailangan pa ng tulong ng mga kapitbahay talaga para maawat si Papa at yung lalaking nagngangalang Alfred. Buti na lang at hindi sila
umabot na nagkabaranggayan pa. Kasi my God, baka malagay pa kami sa balita. Nakakahiya naman. Popoy at Bea, pachika-chika lang ako ng ganito kasi tapos na yung mga pangyayaring yon. But I will never ever forget that night. Kasi doon ko lang nakita si Papa na nawala sa sarili nang dahil sa matinding galit at paghihinagpis. At ganoon din naman ang mama ko. Iyak siya ng iyak at hiyang-hiya. Kinabukasan nga noon ay umalis ng bahay si Papa. Sabi niya, doon na muna siya sa isa naming tiyuhin. Kaya ako at si Cyrus ang natira sa bahay kasama si Mama. And honestly, hindi namin alam ni Cyrus kung anong mararamdaman namin. Kasi nagkukulong lang sa kwarto si Mama at binibigyan niya lang kami ng pera pambili ng pagkain namin. Ay. My God. Kuya, huy, anong gagawin natin? Ang gagawin natin? Bored ka ba? Mukha kaya ng assignment mo. Wow, ikaw nga wala ka nang ibang ginawa kundi magbasa ng comics. Manga to, Timang. Manga, hindi comics. Ganon din yun. Di ganun yun. Anong kakainin natin today? May 1,000 tayo. Kahit ano. Breakfast, ano gusto mo? Kahit ano. Lunch? Kahit ano. Nyeta ka? Kahit ano nga, ikaw nang bahala mag-isip. Ako na kahapon eh. Anong ikaw? Anong isang araw pala? My God! Hanggang kailan kaya tayo ganito? Magdadalawang linggo na tayong parang nasa limbo. Tingin mo maghihiwalay sina Mama at Papa? Baka. Anong say mo? Anong say ko? Kanino ka sasama? May ganun ba? Oo, gagi. Sa mga napapanood kong drama, papipiliin tayo kanino tayo sasama, eme-eme. Tapos kunwari paghihiwalayin tayo magkapatid, ako kay Mama, ikaw kay Papa, tas isa sa atin maghihirap, syempre ikaw na yun. Ako talaga? Alangan naman ako, kwento ko to. Sira ulo. Pero di nga, kanino ka sasama? Ikaw ba kay Mama? Hindi ko alam eh. Kanino ba ako mas close? Parang dapat ata kay Papa tayo. Kasi niloko ni Mama si Papa eh. Tapos iiwan natin si Papa. Actually, pero pag kay Papa tayo, may iwan mag-isa si Mama. May Alfred naman siya eh. Tingin mo magkakatuluyan sila? Bakit parang hindi naman umaalis ng bahay si Mama? Andyan lang siya sa kwarto oh. Sus, ang ginagawa ng cellphone, di ba? So ayaw mo na kay Mama? Ewan ko. O sige, Jack and Poy na lang tayo, gusto mo? Unahan makatatlo. Pag ako nanalo, kay Mama tayo. Pag ikaw, kay Papa. Game? Parang tanga to. Try lang, sira. Dali na. Dali. Jack and Clarence! Cyrus! Diyan si Papa. Si Papa. Baba tayo, dali. Tara. Tinawag ko kayo kasi mag-uusap tayo ng masinsinan. Gusto ko makinig kayo maigi. Walang magsasalita habang nagsasalita ako. Kung may gustong sabihin, magtaas ng kamay. Pero patapusin niyo muna ako ha. Ako o yung mama niyo. Ang hiling ko lang sa inyong dalawa, lawakan niyo mga isip niyo. Ayoko ng isip bata, naintindihan niyo? Yes, Pa. Opo. Alam niyo naman na siguro ang mangyayari. Maghihiwalay na kami ng mama niyo. Wala na. Eto na yun eh. Wala nang dapat ayusin. Ayoko na. Ngayon, nag-usap na kami ng mama nyo at napagdesisyonan niya na siya na lang aalis sa bahay na to. Sabi ko ako na lang pero mapilit siya. Ewan, baka sasama sa lalaki niya. Joel? Anyway, wala na akong pake. Bahala na mama niyo sa buhay niya.
Hindi ko na siya tinuturing na asawa simula sa araw na to. Yun, totoo yun. Pero ang importante niyong malaman, saan kayo titira. Huwag kayong mag-alala dahil wala kayong pagpipilian. Sabi ng nanay niyo, dito muna kayo sa poder ko. What? Ha? Wala eh. Pihadong gagawa muna sila ng panibagong buhay nung kalaguyo niya. Joel! Akala ko ba hindi tayo mag-aaway sa harap ng mga bata? Aba, hindi ako nakikipag-away, Stella. Di ba totoo naman? Maglulukohan pa ba tayo? Uy, teka, oo nga pala, naglukohan na nga pala tayo. Niloko mo na naman nga pala ako. Joel, huwag mo ubusin pasensya ko. Stella, ang mapapayo ko lang sa'yo, magpakatotoo ka na. Alam na ng mga anak mo yung mga kalokohan mo eh. Ngayon ka pa ba magtatago ng tunay na kulay mo, ha? Alam mo, tama na yan. Nasabi mo na sa mga bata ang kailangan nilang malaman. Aalis ako at mananatili sila sa poder mo. Tapos! Clarence, Cyrus, Ma, huwag niyong pabayaan mga sarili niyo. Mag-aral kayo maigi. Dadalawin ko kayo. Antayin niyo tawag ko. Aalis na ako. Ma, aalis ka na ngayon, Ma? Teka, Hayaan mo na mama mo, Cyrus. Makikita mo pa naman yan. Yan pa. Ay, hayaan nyo na siya. Sige na, bumalik na kayo sa kwarto nyo. Akit na. Hindi niya deserve ang audience kapag umalis na siya. o anong iniisip mo? Kanina ka patahimik dyan. Uy, salita ka naman. Wala naman. Parang ang chararat lang kasi nung nangyari. Like, hindi man lang dramatic. Ano bang dramatic gusto mo? Umalis lang basta-basta si Mama. Hindi man lang niya tayo niyakap. Iniyakan o pinaglaban. Wala man lang bang sorry? Hindi man lang ba siya magsasorry sa atin? Masakit din yung ginawa niya. Gaganto-ganto lang tayo pero damn, it hurts, ah. Sakit, Cyrus. Sakit. Shh, tama na. Tama na iyak. Di man lang tayo nakapili. Sinurrender niya tayo agad kay Papa. Tapos dadalaw naman daw siya. Ano yun, parang baggage counter? Tama na iyak. Pangit mo eh. O lol, pangit mo rin. Yan. Gusto ko yung motivation na yan. Basta wag mo ko iiwan, Cyrus, ha? Uy, iyak na naman eh. Ate cannot handle this alone. O akala ko ba kunwari mas matanda sa'yo? Later na. For now, ate mo ko. Seryoso nga kasi, Cyrus. Dapat palagi tayo sa iisang side, ha? Walang iwanan, magkakampi tayo for life. Oo naman. Hindi ko rin naman kaya mag-isa eh. Wala namang magmamanda sa akin ang gagawin kundi ikaw. Basta relax ka lang. Ano't ano pa man, sundin natin yung huling sinabi ni Mama. Mag-aral tayo mabuti. Yun lang naman ang alam natin gawin sa ngayon eh. Popoy at Bea, legit na masakit talaga yung nangyari. Our parents never offered us a detailed explanation for everything that happened. Kaya we had so many questions in mind. Pero never na kami nagkaroon ng chance to ask them kasi kakausapin nila kami kapag may plano na. Kaya laking pasalamat ko talaga at may kapatid ako, Popoy at Bea. Kahit nga ba magkaiba kami ng personality, well, una sa lahat, I'm Kay. Magkaiba kami ng trip sa buhay at magkaiba ng favorites and etc. Pero I'm so happy na nagkakasundo kami lalo na tuwing may family crisis. Matik sa amin na kaming dalawa ang dapat na magkakampi.
Kahit na swail most of the time ang kapatid kong si Cyrus, alam niya kung kailan dapat makinig at sumunod sa akin. Kaya somehow, nakatulong yung naghiwalay na nga ang mga magulang namin. Because we have each other para masandalan. Kahit papaano, nagagawa naming katatawanan yung mga masasakit na mga moments kapag ka nasa isang broken family. Lalo na during that time na naghiwalay sina mama at papa. Sa sobrang sakit kasi ng nangyari, naging emotionally unstable and unavailable si papa. Sigurado ka ba sa ginagawa mo? Oo naman, mukha bang hindi? Dapat tatalagyan pa ng konting toyo Ang putla Adobo ba yan? Masama ang masyadong maalat, ano ka ba? Yun naman ganyan yung adobo ni mama Well, sorry ka na lang. Ako ang ilaw ng tahanan, so adobo ka ang masusunod. Malapit na maluto to, magsanto ka na ng kanin tapos tawagin mo na rin si Papa. Sige, tawagin ko muna. Go! Rice over here, ulam over here. Ayan, perfect. Teka, parang sarap mag-soft drinks. Pabili kaya ako kay Cyrus. O kuya, anyari? Asan si Papa? Ayaw kumain Ayaw? Na naman? Tsaka nakapangalis. Saan daw siya pupunta? May lakad daw. May lakad? Saan? Yun lang sabi. Clarence, Cyrus, alis muna ako. Ito, 1,000 pag nagutom kayo. Tawagin niyo lang ako kung may emergency pero huwag kayo nga alis ng bahay ha. Baka kung saan kayo gumala. Yung pera para sa pagkain yan ha. Pa, saan ka pupunta? May kikitain lang. Sino? Uncle nyo. Si Tito Raul? Nako pa, mag-iinom na naman kayo no? Hindi, konti lang. Ay hindi, kung gusto mo mag-inom, kailangan kumain ka. You're so payat na kaya. Tignan mo nga pantalon mo, higpit na ng sinturon mo. Dati-rati umaapot yan mo dyan. Oo nga pa. Anong oras ka na rin natulog kagabi? Actually, umaga na nga yata Nag-CR ako ng 2 AM, nasa baba ka nanonood ng TV. Araw-araw ka ng puyat. Ang itim na ng eyebag mo. Kaya upo ka na muna dito, kain na muna tayo, nagluto ako ng... Huwag niyong kakalimutan ilak yung pinto Tsaka tanggalin niyo sa saksakan yung mga appliances pag di niyo ginagamit. Gabi na ako uuwi, huwag niyo na akong tayin. Parang walang narinig si Papa. Oo nga Muntik ko nang batuhin ng taba ng baboy. Psst! Uy! Taba nga ng baboy, sabi ko para malambot lang. To naman, tudugo pa ulo ni Papa sa ulam. Diyos me, kuya. Asahan mo na uuwi si Papa ng lasing. Antayin ba natin? Pwede naman. Magpasok tayo bukas Di kahit hanggang 12. Usually naman 10 PM nandito na si Papa, diba? Sabagay. Tara, kain na tayo. Okay. Oh my gosh, ano yun? Ba't ang ingay sa baba? May magnanakaw ba? Oh my gosh, si Papa. Kuya, gising! Gumising ka, si Papa nagwawala sa baba. Bumaba tayo, dali. Bago pa magkabasag-basag buong bahay natin. Huwag mo sipahin. Bangon na, dalian mo. Lumayo ka man sa akin
At ako'y hindi buwisitin. Kuya, tama na yan. Ang pulutan. Dito na tayo sa bahay, oh. Akin na nga yung bote. Mamaya, mabasag mo pa yan, eh. Kasi, ano, bitawan mo nga ako. Umuwi ka na. Hina mo pala, eh. Makanta pa ako. Lumayo-layo ka sa akin. At ako'y magbubisitin. Kuya, tama na. Lasing na lasing ka na, eh. Tignan mo, nakabasag ka pa ng base. Tito Raul, wag na po. Kami na po bahala maglinis niyan. Namumula rin po kasi kayo sa alak. Baka mamaya masugatan pa kayo. Ano ba naman yan, pa? Hinaan mo nga yung boses mo. Ingi-ingi na nga ni Papa, eh. Pa, tumayo ka dyan. Pumunta sa kwarto mo, tama na yan. Aba, sinisigawan mo ako? Naninigaw ka? Bakit? Sino ka ba? Nanay mo lang may karapatang manigaw sa akin ng ganyan. Well, sorry ka. Wala na si Mama dito. Kami lang kasama mo matagal na nagtitimpi sa'yo. Huy, OA. Bakit? Mali ba? Umangon ka nga dyan sa sahig pa. Bangon! Kuya, wag na. Bitawan mo yung bote. Bitawan mo nga ako. Pumasok ka na dyan sa kwarto mo, pa. Ano ba? Hayaan mo na si Papa. Masasampal kita. Tandaan mo na, pahirap ka pa rin eh. Umayos ka na. Cyrus. Hindi lang yung nahihirapan dito, ha? Tigilan niya nga ako. Bitaw sabi. Tama na, huy. Tayo na sabi, ano ba? Anong oras na po? Magsalita kayo. Kala niyo alam niyo yung nararamdaman ko. Pues, hindi. Wala kayong alam. Cyrus, ako na. Tama na. Ako na ang bubuhat. Layo muna kayo. Kuya, hindi ka na. Okay, alalayan kita, ha? 1, 2, iyan. Buka na sa kwarto mo, ha? Pahinga na. Tama na yan. Linisin ko na to. Kuya, ikuha mo nga ako ng walis tsaka dustpan. Iwan mo na lang kaya dyan. Di pwede, no ka ba? Para bukas pagising niya, makita niya yung resulta ng pinagagawa niya. Baka mabugbog pa si Papa, no? Mahilig maglabas ng walang tsinelas. Eh di mabubog siya, para magising siya sa katotohanan. Ang sama mo kay Papa, ah. Broken hearted lang yung tao. Tagal naman niya mag-move on. Nagpas kalahating taon na. Halos araw-araw na siyang lasing. Hindi na nga niya tayo naalagaan eh. Kaya naman na natin sarili natin. O paano kung sa atin naman may mangyari? Tapos lasing siya, o paano na? Gets ko naman si Papa, kuya eh. Pero kung talagang mahal natin siya, tutulungan natin siya mag-move on. Hindi pwedeng habang buhay na lang niya yung pagluluksa yung panluloko at pang-iiwan sa kanya ni Mama. Well, gets naman kita. Tama naman lahat ng sinabi mo. Kaya, sige. Bukas na bukas din susubukan natin tulungan si Papa. Pero wag mo lang din kalimutan, Cyrus. Hindi lang naman si Papa ang niloko at iniwan ni Mama. Tayo rin naman. And that's what we needed to do, Popoy at Bea. Hindi ko niligpit yung mga nabasag at nasira ni Papa nang dahil sa pagwawala niya. And somehow, naramdaman namin na naapektuhan si Papa nang makita niya ang mga nasira at nabasag niya pagkagising niya kinabukasan. Dahil doon ay nabawasan yung pag-inom-inom niya. Hindi na siya umiinom ng alak sa labas. Doon na lamang siya sa labas ng bahay namin. At hindi na siya nagpapakalasing talaga. Tamang pampaantok na lamang ang ginagawa niya. At ngayon ko lang na-realize, Popoy at Bea, na my father did not turn into an alcoholic during that time. Gaya ng sinasabi ng mga kamag-anakan namin. He was just sad. A very sad man. And maybe, nagkaroon pa nga siya ng depression. Although,
never naming napatunayan yon kasi ayaw ni Papa na magpatingin sa doktor. Pero hindi siya makakain na maayos. Madalas ay nasusuka pa nga pagkatapos niyang kumain. Konti lang ang tulog niya. Parang 2 hanggang 3 oras lang ang tulog ni Papa araw-araw. Madalas siyang tulala. Madali nang makalimot. At may time pa nga na nagpanik kami kasi sabi niya lasang bakal daw ang lahat para sa kanya. Mabuti na lang at hindi naapektuhan yung negosyo namin dahil inaalalayan din siya ng nakababata niyang kapatid na si Tito Raul. Popoy at Bea, nung mga panahon na yon, aamin ako. Aaminin namin ni Cyrus na may certain extent lang ang naintindihan namin sa nararamdaman ni Papa. Bilang hindi pa naman kami na in love ever. Hindi pa namin naranasan yung ma-heartbroken. Kaya wala kaming ibang ma-offer kay Papa kundi ang mahabang pasensya at ang patuloy na pag-aalaga sa kanya. Basta makakain siya ng maayos at makainom ng maraming tubig ay sapat na yun para mapanatag kami magkapatid. Ewan ko ba, Popoy at Bea, iba talaga siguro ang feeling kapag niloko ka ng taong pinakamamahal mo. Lalo na nga, at si Mama ang first girlfriend ni Papa. At never na siyang nagmahal pa ng iba. Dear M.O.R. Ang mga kwento ng puso mo. Dear M.O.R. Gulo nyo? Popoy at Bea, it probably took more than a year bago nakarecover si Papa. As in yung bumalik siya sa normal niyang sarili. Naging consistent lang talaga kami ni Cyrus sa pag-aalaga at pag-alalay sa kanya. And let me just take this opportunity, Popoy at Bea, para purihin ang aming mga sarili. Kasi nasa high school pa lamang kami during that time. But we were able to handle the situation. Not perfectly, but enough for our family to survive. Parang Cyrus and I were smart enough to figure out kung papaanong patakbuhin ang mga buhay namin kapag wala ang nanay at wala sa sarili ang tatay. Si Mama kasi nung una ay tumatawag-tawag pa at nangungumusta. Hanggang sa eventually ay nawala na. Huli niyang sinabi was pupunta siya ng Taiwan para magtrabaho. Kaya nag-feeling matured kami ni Cyrus. Hindi kasi namin bet ni Cyrus yung mga inutil na bata at pasaway. Peg namin yung matalino at maasahan. Yung main character talaga ang datingan. We faked it until we made it. At nag-pay off naman. Kasi okay naman kaming tatlo hanggang sa makarecover na nga si Papa. Unfortunately, Popoy at Bea, ay hindi pwedeng smooth sailing lang ang lahat. Alam nyo, kailangan may darating na problema eh. Always. At dumating nga ang problema nung nasa college na kami ng kapatid kong si Cyrus. My God, I'm so tired ng bonggang-bongga. Uwing-uwi na ako. Buti na lang nandito na ako sa may kanto namin. Ano kayang ulam? Ay, OMG daho. Hello, Malacanang. Be! Oh, yes, be. May plane ticket na mama ko. Andito na siya in 2 weeks. Ay, OMG, kabog. O alam mo na gagawin natin when the right time comes, ha? Yes, be. I'm so excited, be. Ngayon palang kinikilig na tumbong ko. Anyway, sendan mo ako ng pictures mamaya, ha? Noted, Madam President. Yes.
Alrighty, babushikels. Anyway, makauwi na nga. Ha? Si Cyrus ba yun? Ba't nakaupo sa labas? Init-init eh. Hello kuya, anong drama yan at nasa labas ka ng baler? Feeling mo ba nasa Japan tayo at may snow? Baskil ka na oh, tignan mo. Tara, pasok na tayo. Kuya, ang totoo niyan, inaabangan talaga kita eh. Ay, ano yan? Kinakabahan ako sa'yo, hayop ka. May bisita tayo. Pulis? Bakit? Ano nangyari? Anong pulis? Yung bisita natin. Sino ba pwede nating maging bisita para maaning ka ng ganyan? Ano ka ba? Walang pulis? Sino? Chill ka lang pag sinabi ko. Kalmahan mo lang. Di parang lalo ata akong hindi kakalma pag may paganyan-ganyan ka. Sabihin mo na kasi, sino ba nandyan? Si Mama. Nandiyan si Mama. Kausap si Papa. Oh, okay. I mean, anong ginagawa niya dito? Anong ganap? Hindi ko sure eh. Pero tumawag kasi sa akin si Mama kahapon. Tapos yun nga, gusto raw niya makausap si Papa. Kahapon? Pero ngayon mo lang chichika sa akin yung mga ganap? Kasi nga alam kung ibang magiging reaction mo. Wow, ako pa nasisi. Point nga is, nasa loob na si Mama. Medyo kanina pa sila nag-uusap. Kaya please lang, behave ka lang. Pumasok ka na ng tahimik sa loob. Never mind. Mamaya na lang ako uuwi kapag wala na si Mama. Punta muna ako sa mall at magpapalamig. Pero I'm sorry kuya, but I can't face our mother yet. I just can't. Message mo na lang ako pag pwede na ako umuwi. Clarence, ba't ngayon ka lang umuwi? Kaninang hapon nag-message ka sa akin, sabi mo pauwi ka na. Well, I don't know, Dad. I don't know. Dahil sa mama mo. Dahu? Kuya, wag ganyan. Wag ano? Tsaka, teka, wag mo nga ako kinakausap. I don't know you right now. Bukas ka na lang sa akin. Ayun nga, dumating yung mama mo dito. Kinausap ako. My vote is no. Kuya. Ay we, tama ako ng hula? Gusto niya magbalik loob? Di tama, my vote is no. Ay, matagal na raw silang hiwalay nung Alfred. 1 year after nila tumira sa Taiwan, nagkalabuan na daw. Not interested. Don't care, doesn't matter. Makinig ka muna kay Papa, kuya. Teka nga pa, kinoconsider mo pa bang balikan si Mama? Well, ang totoo, hindi ko alam. Mahal mo pa ba si Mama? Hindi ko rin alam. Yun naman pala eh. Wag mo na pabalikin pa. Aalis-alis siya tapos ngayon babalik siya ng walang pakundangan. Kala mo walang nangyari, walang ginawa. Sabihin niyo doon na lang siya sa Taiwan. Bagay siya doon, mahilig mang iwan. Kuya, ba't di mo muna pakinggan yung saloobin ni Papa? Yan ka na naman, nangunguna ka na naman eh. Saloobin? Sige, fine. Anong saloobin mo pa? Tell me, iko-correct ko. Namimiss na raw niya kasi kayo. The feeling's not mutual. Next. Humingi siya ng tawad. Apology rejected. At saka siya humingi ng isa pang chance. Request denied. Kuya, ano ba? O ano na naman? Pwede ba makipag-usap ka muna na matino kay Papa? Read between the lines. Obviously may part pa rin kay Papa ang gustong pabigyan si Mama. Given na kailangan bumawi ni Mama lalo na sa atin. 4 na taon siyang nawala, Cyrus. Kung 1 taon lang ang tinagal nila nung kalaguyo niya, ano nangyari sa natitirang 3 taon? Ano pinagagagawa niya? Hindi ba niya na-realize agad na mas okay palang kasama yung sarili niyang pamilya? Nagtatrabaho sa ibang bansa eh.
Di naman ganun kadali umalis sa employer. Lalo na teacher siya, may kontrata yun. Aha, okay. So kampi ka sa kanya. Pro mama ka na, ganon. Sa dami ng pinagdaanan nating tatlo, ganun mo lang kadali tatanggapin si mama? Kasi alam kong gusto makasama ni Papa si Mama. Sus! Mahal pa niya si Mama eh. Hindi nga daw niya alam nakikinig ka ba? Hindi alam pero hindi ibig sabihin wala na talaga. Dahil kung ganun, edi sana wala tayong pinag-uusapan ngayon. Totoo ba yun pa? May posibilidad na mahal mo pa rin si Mama? Gusto ko lang maranasan niyo ulit yung pakiramdam na may nanay. E di, bahala kayo. Mukha namang wala na akong laban. Excuse me, maliligo na ako. Pagod ako. Kuya. Che, like I said, hindi kita kilala. Traidor. Popoy at Bea, hindi ko alam kung anong pumasok sa isip nila. Niloko ni Mama si Papa ng 2 beses. Bumagsak ang mundo ni Papa at laking pasalamat ko talaga at nakabangon pa siya. Pero alam kong may trauma na siya sa mga nangyari. Tapos, here comes our beloved mother, uuwi na feeling entitled. Naku Popoy at Bea, sinasabi ko sa inyo, kilala ko na yung nanay ko. Sa una lang magaling, pero ang ending, wala rin. She's never consistent with her promises. Sabi niya, never niya nang lolokohin si Papa. Pero di ba, naulit? Sabi niya, dadalaw-dalawin niya kami pero ilang taong missing in action si Mother. If I know, bumalik lang siya sa amin kasi mag-isa na siya. At hindi niya kayang mag-isa sa ibang bansa. At dahil alam niyang marupok ang tatay ko, sumubok siyang pumasok ulit sa mga buhay namin. Pero pinaka-disappointed talaga ako, Popoy at Bea, ay sa kapatid kong si Cyrus. He was very welcoming. Feeling siguro niya ang pagbabalik ni Mama ang makapagpapasaya sa aming lahat. I mean, yes, a family with a mother sounds nice. Sounds nakaka-happy. Pero a family with a mother who brings traumatic experiences, parang wag na lang, utang na loob, wag na lang. Pero dahil nga sa mabait si Papa, ay hinayaan niyang tumira ulit si Mama sa bahay. Hindi pa sila nagkakabalikan, oo, pero open si Papa to testing the waters. Trial and error muna, kumbaga. Anong oras na ba? Ay lang nga, 7:30 na pala. 9 AM nga pala pasok ko today. Diyos me, si Cyrus tulog mantika pa rin. Makaligo na nga. My God, wag sana si Mama, wag sana si Mama, wag sana si Mama. Gising ka na pala, Clarence. Si Cyrus, sarapan ng tulog. Bale, kasi nakahanda na yung breakfast. May breakfast na po. Dati-rate, hindi naman po uso sa atin yan. Una nga po kayong umaalis ng bahay. Enak, dati yun. Siyempre, iba na tayo ngayon. Opo, hindi na po kayo teacher eh. I mean, wala po kayong work ngayon so may time na po kayo. Di ba po? Sige po ma, baba na rin po kami. Maliligo lang ako tas saka ako gigisingin si Cyrus. Hapon pa naman ata pasok niya. Sige po, baba na po kayo. Sige, anak.
Wow, laki ng pinagbago ni Mama. May slight bait-baitan effect. Hindi naman siya ganun magsalita. Wala nga siyang ka-feelings-feelings kapag kinakausap kami. Anyway, makaligo na nga. Oh my God, kuya! Oh, Palabas na yung inaabangan mong movie. ay we, yung anime? Oo, Gagi. Ano, tara, nood tayo? Nauna kaya, wala akong pasok bukas, ikaw ba? Hapon pa. O tara na, dali, magbihis ka na. Oy! Saan kayo pupunta? Ay, Parang may plano kayo ah. Saan gala? manonood kami ng cinema. Sine? Talaga ba? Sama ako. Ma, Ang tagal-tagal ko nang di nakakanood ng sine. Lalo na yung kasama kayo. So, pwede ba ako sumama? yung movie kasi Pwede naman ma. Sakto kuya. Lilibre tayo ni mama ng pagkain, di ba ma? Oo naman. Kahit yung ticket pa sa sinehan, sagot ko na. Yun, sige ma, bihis ka na. Bibihis na rin kami. Tara kuya. okay. Ma, yun yung movie oh. Grabe ang haba ng pila. Tara, pila na tayo sa bilihan ng ticket. Nak? Hmm? Cartoons pala yung panonoorin nyo? Anime ma, hindi cartoons. Tsaka ma, maganda yan. Eto yung para sa ticket at eto yung para sa pagkain. Go! Manood na kayo. Dito na lang ako. Maglilibot-libot na lang ako. Kala ko ma, gusto mo manood ng sine kasama kami. Nak, hindi ako mahilig sa ganyan eh. Sige na, bili na kayo. Baka di nyo pa maabutan yung pinakamalapit na schedule. Go na! Text-text na lang tayo ha. Oh, okay po ma. Thank you ma. Enjoy kayo ha. Message nyo ako. Well, that's kinda awkward. Akala ko pa man din. Oo, huwag na mag-isip ng kung ano. Ano magagawa natin kung hindi niya type yung palabas? Ano ba naman yung maging open-minded siya? Alang-alang sa makasama tayo. Di ka na kuya, sirayan mo ng araw mo eh. Manood na tayo ng sine. At least nakalibre tayo. Yun na lang isipin mo. Kuya, Oh, kuha mo ako tubig. di ikaw. Sarap-sarap na higa ako eh. Dali na, Cyrus. Yan ka na naman kuya ha. Pinapairal mo naman yung pagiging pangalan mo kapag may inuutos ka. Sumahan na lang kita, halika na. Sakto kuha ako ng tinapay. Fine. Ano ka ba naman, Joel? Apakatanga mo naman. Ha? Si mama? Shh, huwag ka maingay. Ilang beses ko ba kailangan sabihin sa'yo na hindi mo na dapat pinapartehan yung kapatid mo? Kasi rin naman trabaho yan eh. Sobra-sobra yung binibigay mo sa kanya sa konting pabor na hiling mo. Parang di kapatid. Mag-isip ka nga. Kahit kailan talaga napakahina mo. Bilis mo maguyo. Deserve naman ni Raul yung ganung pera kasi siya naman yung nagdala ng... Joel, pwede ba? Minsan talaga magaling ka lang magnegosyo pero sa ibang bagay, aanga-anga ka. Tigilan mo yung kapatid mo.
Hayaan mo siyang yumaman kusa niya. Well. Some things never change talaga. Lika na, Cyrus. Saan tayo pupunta? Sa baba, malamang. Lika na. Unak! Gising pa kayo? Nauuhaw lang. Etong si Cyrus gutomata. Gutom ka, anak? May tirang ulam pa. Gusto mo iinit kita? Hindi na po. Hindi na. Kanina kasi, rinig naming sigaw mo. Kala namin, nahuli ka na naman ni Papa. Yun ba? Dinak, nag-uusap lang kami. Usap lang. Pero wala lang yun. Maliit na bagay. Di ba, Joel? Wala yun, Nak. Wala yun. Okay. We'll see. Popoy at Bea, let me tell you more about our wonderful mother na pagkabait-bait talaga ever. Pero syempre, charot lang yun, no? Kasi didiretsuhin ko na kayo, hindi mabait si mother. Sa ibang tao, oo, pwede. Pero kay Papa, napakasama ng ugali niya. Una sa lahat, hindi siya malambing at hindi siya showy kay Papa. Si Papa nga ang palaging nagsisilbi sa kanya. Kinakaya-kaya niya lang si Papa. Not because my father is weak, but because my father is very kind. Kaya kung kausapin na lang ni Mama si Papa, kala mo hindi niya ito asawa. Mahilig si Mama sa mga salitang bobo, tanga, inutil, walang kwenta, basura at kung ano-ano pa. Mahilig din si Mama na hampas-hampasin si Papa. Umaabot pa nga minsan na binabatok-batukan ito. Ina-under niya si Papa gamit ang mga intelligent words niya. Kaya si Papa tuloy, natatahimik na lang. She just doesn't give the proper respect our father deserves. At yung lambing niya sa amin ni Cyrus, alam ko namang pakitang tao lang yun eh. Best foot forward, ika nga. Kasi nga, hinuhuli niya ang loob namin ulit. Ang hindi alam ni Mama, nakikita ko rin kapag nawawala siya sa karakter niya. Kaya ganun na lang talaga ang gigil ko na pigilan ang tuluyan nilang pagbabalikan. I'm so sorry, Popoy at Bea, ha? Hindi sa binabastos ko ang sarili kong nanay. I still respect her, of course. Never ko namang ipinakita ang sungay ko sa kanya. But I just don't love her the same way that I love my father. At naniniwala ako na hindi rin kami sasaya kahit pa nga magbalikan silang dalawa. Kaya naman sinetap ko si Papa sa isang blind date doon sa mama ng BFF kong si Mika. Biyuda na kasi yun. Tapos nurse sa ibang bansa. Ano ba namang bigyan ko ng option si Papa? Ayusin mo naman yung pagkabutones mo. Yung kwelyo, ibaba mo. Huwag mo itaas. Ang sagwa eh. Eto, ganito. Yan, perfect. Tapos yung sapatos, yung brown leather shoes mo ang bagay dyan. Rubber shoes, hindi pwede? Hindi pa. Kasi medyo sosi-sosi yung resto na pupuntahan nyo eh. Tsaka huwag ka na maarte pa. Tagal mo na din nasusuot yung brown shoes mo na yun. Time na niya na mag-shine ulit. Sa bagay. Tama ka. Mahal pa man din bili ko dun. O go na, tapusin mo na yung paggayak. Pabango, huwag kakalimutan. Hinanda ko na rin clutch bag mo dito pa. Thank you, Nak. Thank you. O labas na ako pa, sarado ko na tong pinto. Paggayak na rin ako eh.
Salamat, nak. In fairness, may asim pa si Pudra. I'm sure magugustuhan siya ni Tita Karen. Love at first sight na ito. Kuya, Yay, ano ba naman yan? May paggulat. saan pupunta si Papa? Parang nakaporma. May date sila ni Mama? Ano kamo? May date sila ni Mama? Bakit sila magde-date sila ba? Seryoso nga, saan lakad ni Papa? Tama ka naman though, may date si Papa. Pero hindi kay Mama. Charot, wala, may kikitain lang kami. Ano? Sino ka-date niya? Hindi nga date, meet up lang. Sino nga? Mama ng BFF ko, bakit? Gago ka ba? La siya. Tinatry nga nating mabuo yung pamilya natin eh. Pero ikaw kung ano-anong kalokohan pinagagawa mo. Kinukontra mo yung progress na narating na natin. Sinasabotahin mo tayo eh. Huh? Progress? Anong progress? San banda na ba tayo? Magkaiba pa rin naman ng kwarto sina Papa at Mama. At kay Papa na rin ang galing mismo. Single and ready to mingle siya. Tsaka bakit ba galit na galit ka? Eh kasama naman ako tsaka yung BFF kong si Mika. Friendly meetup lang naman yun, Gina-G ka na naman. Alam mo, hindi talaga kita maintindihan. Ayaw mo bang mabuo tayo ulit? Sabihin na lang natin, I don't feel the sincerity of everything. Mukha mo? Masyado ka kasing obsessed sa one big happy family na yan. Kaya kahit nagawan tayo ng masama, kinalimutan mo na lang basta. Ano kinalimutan? Nagsorry na nga si Mama. Kay Papa, pero hindi sa atin. Ba't siya magsasorry sa atin? Hindi naman niya tayo niloko. Tignan mo tong gunggong na to. Ano? Ewan ko sa'yo, aalis na ako, baka masabunutan pa kitang impacto ka. Hindi pa tayo tapos, uy. Anong masama ha? Anong masama sa umasa sa one big happy family? Ang kulit, Diyos me! Okay, to answer your wonderful question, okay lang naman sana. Yan kung happy talaga ang family. Sa kagustuhan mong mabuo tayo, bulag-bulagan ka na sa tunay na kulay ni Mama. Para kay Papa tong ginagawa ko. Kita mo naman okay na si Papa. May narinig ka bang reklamo sa kanya? Hindi talaga magre-reklamo yan, mabait yan eh. If I know naaawa lang siya kay Mama, o diba, yung masama pa ang kinaawaan. Kuya, ano ba? Wala ka respeto kay Mama. Hoy, ganito ako magsalita kasi ikaw lang kausap ko. Siyempre, hindi ko sasabihin sa harap ni Mama yon bilang may natitira pa akong respeto. Kung magsalita ka, kala mo ang sama-sama ko na. You know what? Tama ka na. Cause of delay ka eh. Kung ikaw goal mo magkabalikan sina Papa at Mama, ako goal ko ang bigyan ng fair option si Papa. So may the best son win. Grabe, sakit ng tiyan ko. Ako rin. Ay, nako. Eto kasing si Clarence, puro patawang bebang eh. My God, tita. Ganun talaga kaming mga baklita. We find humor in everything. Teka, mukhang nagkakalimutan tayo ah. Sa sobrang sarap ng kwentuhan natin, hindi natin napapansin na pasara na yung restaurant to. Ay, oh my God. Oo nga. Tsaka, malapit na palang mag-12 midnight. Nako, may pasok pa kayo bukas, ano? 9 AM pa naman po yung pasok namin ni Clarence eh. Pero masama pa rin magpuyat kayo. O siya, tara na. Atid na namin kayo, Karen. Naku, wag na. Nakakahiya. Magta-taxi na lang kami. Ay, di pwede yan. 10 oras na ng gabi, parehas pa kayong babae. Delikado. Ayos lang, atid na namin kayo. Sige na nga. Pero ngayon pa lang. Thank you, Joel, ha? Nag-enjoy kami ni Mika. Diba, Mika? Ay, syempre naman ma. Sabi ko sa'yo, masaya kasama tong BFF ko eh. Tsaka cool din kasama si Tito Joel. Uy, grabe, hindi naman. Pero, salamat na rin. Ako ang mas nag-enjoy dahil first time ko na lang ulit kumain at mamasyal sa labas. Nakalimutan ko na nga gaano pala kasaya lumabas eh. At dahil dyan, why not mag-take 2, diba? Malapit na weekend, diba? Sa true. Sige. Pagplanuhan natin yan. Tawagan kita, Karen, ha? Sure. O siya, let's go. Let's go. go. Ay po, tara.
Okay, kumpleto ng skincare ko. Time to sleep na. Pero teka, nasaan ang magaling kong kapatid? Lumalamon na naman sa baba for sure. Kuya, Ay, speaking. Yes, kuya. kausapin ka ni Mama. Ha? Pasok ka na, Ma. Ay, ano to? Go, Ma. Clarence, Nak, Yes po? mag-usap nga tayo ng masinsinan. Okay. Nabalitaan ko kasi sa kapatid mo yung ginawa mo. Ginawa ko? I mean, may problema ba tayo, Clarence? Po? Parang wala naman, Ma. Kayo naman po yung pumunta dito, nananahimik lang naman po ako dito. So, gusto mo bang patunayan na ayaw mo na sa akin? Na hindi ka pabor na magkaayos kami ng tatay mo? Talaga ba? Sarili kong anak. Nanay mo ko, pero kakalabanin mo ko? Ma, hindi kita kinakalaban. Pero napakabastos ng ginawa mo. Po? Hindi mo na ako ginalang? Gumawa ka pa talaga ng hakbang para lalong lumayo ang loob ng tatay mo sa akin. Anong klaseng anak ka? Anong klase kang tao? Wala kang pakialam sa nararamdaman ko. Nagpapakahirap pa nga ako para makabawi sa tatay mo tapos ikaw? Tatraidorin mo ko? Ha? Ako? Tatraidorin ka, Ma? Well, kailan po ba ako pumanig sa inyo ever? Ano sabi mo? With all due respect po, Mama, ha? Hindi po kita kinakalaban or binabastos. Gusto ko lang pasayahin si Papa. Ilabas siya sandali bilang ang tagal-tagal na niyang hindi nagagawa yon. Because, you know, sa inyo na rin nanggaling, nagpapakahirap kayo na makabawi kay Papa. Pero for some reason, bakit hindi pa rin nagiging masaya si Papa? Eh kung tinulungan mo kaya ako? But that's not my job, Mama. Napakabastos mo talaga. Wala kang utang na loob sa nanay mo. Ay, Ma. Ma, kalma lang. Walang sakitan, Ma. Eto lang masasabi ko, Clarence, ha? Nanay mo ko. Kahit bali-baliktarin mo pa yung mundo, nanay mo pa rin ako. At karapatan kong makabalik sa pamilyang to. Dahil wala naman kayo kung hindi dahil sa akin. Mahal ko ang papa nyo. At alam kong mahal pa rin niya ako. Kung hindi mo matanggap na andito na ako ulit, pues, humanap ka na lang ng ibang bahay na matitirhan mo. Total, ikaw lang naman ang ayaw mo buong ang pamilyang to. Yun ba yun, Cyrus? Yun ba yung nanay na gusto mong makasama? Naramdaman mo ba yung pagmamahal niya sa atin? Sa akin? Dun sa mga salita niya? Tama na kasi, Kuya. Tanggapin mo na si Mama. Paano ko tatanggapin? Eh gusto nga akong palayasin. Wala pa man, tinataboy na niya ako. Kasalanan mo naman kasi. Gumising ka nga, Cyrus. Hindi si Mama ang magpapasaya kay Papa. At lalong hindi si Mama ang magpapasaya sa pamilyang to. Tignan mo tayo. Dati kampi tayo eh. Pero ngayon nagagawa mo na akong ilaglag. Sa maling tao mo inaala yung loyalty mo, Cyrus. I'm sorry pero lalo lang tumibay yung paniniwala ko na masisira lang ulit tayo kapag nagkabalikan yung mga magulang natin. Para kay Papa to, Kuya. Mahal pa niya si Mama, di mo ba gets? Ikaw ang hindi makagets. Kung hindi na niya mahal si Mama, bakit hinayaan niyang tumira pa rin dito? Kung mahal niya si Mama, bakit pumayag siya lumabas kasama ang iba? Hindi na pagmamahal yun, Cyrus. Respeto na lang. Andito si Mama sa bahay kasi nire-respeto pa rin siya ni Papa.
bilang dati niyang asawa at bilang nanay pa rin natin. Cyrus, nasaktan na si Papa ng 2 beses. Walang nagtanggol sa kanya. Pero iba na ngayon. Capable na tayo kumilos at magdesisyon. Kaya piliin mo sana yung taong poprotektahan mo. Yung nasaktan o yung nanakit. Popoy at Bea, recently lang naganap ang mga pangyayaring yun at hanggang sa mga oras na ito ay tuloy pa rin ang laban. Although, syempre, tayo-tayo lang ang nakakaalam. Pero I just really don't like my mother anymore. May pagmamahal pa rin naman, oo. Pero I don't want her in our house. Hindi ako komportable. Hindi na ako sanay. At alam ko, ganun din ang nararamdaman ni Papa. Pero hindi lang niya alam kung papaanong i-handle si Mama. Alam niyo kasi, ang bait-bait talaga ni Papa. Kaya habang hindi pa sila nagbabalikan ni Papa, gagawa ako ng paraan para, I don't know, para ma-in-love si Papa sa iba? Or at least ay ma-realize niya na marami pang option dyan at hindi lang naman si Mama. Ipupush ko talaga si Tita Karen na super opposite ni Mama. Hindi siya arugante. Tapos, kita kong mas inuuna niya ang ibang tao kesa sa sarili niya. At higit sa lahat, komportable si Papa sa kanya. Kita ko nag-enjoy talaga kasi si Papa eh. And that made my heart really, really happy. Kaya I will do my best, Popoy at Bea, para maranasan ulit ni Papa ang maging masaya. Kahit pa nga ang kapalit noon ay ang makaaway ko ang taong dapat sana ay kakampi ko. At yun ay ang nag-iisang kapatid kong si Cyrus. Yun talaga ang isa sa ikinakasad ko, Popoy at Bea, kasi nagkaroon kami ng rift ni Cyrus. Halos araw-araw kaming nagdidiskusyon na nauuwi sa konting pikunan. At lahat ng yun ay dahil kay Mama. Dahil nabilog ni Mama ang ulo ng kapatid ko. Another reason why I don't like her. Anyway, hindi ko alam kung ano magiging opinion ninyo regarding this matter of my life, Popoy at Bea. But thank you. At nandyan kayo para mapagkunan namin ng lakas at ng inspirasyon. Legit yun, ha? But for now, hanggang dito na lang muna ang ichichika ko. I-update ko na lang kayo kapag may stepmother na ako. Pero charot lang. Thank you so much, Popoy at Bea, at sa Team Dear MOR. God bless po sa inyong lahat. Lubos na gumagalang, Clarence. Dear MOR, ang mga kwento ng puso mo. Dear MOR. Gulo nyo? Mga kapamilya, oras na natin. It's 43 minutes makalipas ang 2:00 ng hapon. 17 minutes to go before 3 p.m. At yan na nga po, no? Ang gulo pa rin na pagtatapos ng kwentong ito nila ng pamilya ni Clarence at ni Cyrus. Diba? Pero alam nyo, unahan ko na kayo, no? Dito sa pagbibigay ng advice para kay Clarence at kay Cyrus. Kasi una-una sa lahat, kapag ka emotional kang nag-desisyon, 'di ba? Para sa mga taong mahal mo, sometimes it's not enough. 'Di ba? Marami kang mga bagay na hindi nakikita. Marami kang mga bagay na nalalampasan and you're not those things that you have not taken into consideration. Unang-una, kasal ang mga magulang.
'Diba? Kasal sina sina mama at papa. And judging by your mama's character, okay? Doon lang sa pagkakakwento mo sa amin, ito yung tipo na kapag hindi mo inilagay sa ayos, hindi mo ipinasaligal yung pakikipaghiwalay, ay baka mabaliktad pa yung tatay mo sa bandang huli. 'Di ba? Kahit pa nga dalawang beses mong niloko si Papa noon, ganyan, with the same guy, with the same person, hindi mo naman pwedeng sabihin yun kapag namulat si mama mo na talagang na-in love itong si Papa mo, kaya so sayang yung effort. 'Di ba? Sayang yung effort mo at madidisappoint ka lang din sa huli kung hindi maayos yung hindi naman sa gusto natin maghiwalay na kayo, pero kasi meron talaga mga relationship na mas maigi na talaga maghiwalay na kayo kasi wala nang respeto. Nasasabi pa rin nila sa isa't isa na, sige, I love you but I don't respect you anymore. 'Di ba? Which is exactly the case kay mama and papa ninyo. Kaya ka nasasaktan for your papa. Alam ko emotionally driven yung decision mo na hindi, papa, meron pang ibang option dyan, meron mas mamahalin ka talaga ng totoo at rerespetuhin ka, 'di ba, bilang ikaw. Pero legally may habol talaga ang nanay mo at baka siya pa ang magkaroon ng huling halakhak sa bandang huli, 'di ba? Kasi kung hindi sila legally maging legally separated or annulled for that matter, ay wala, magkakasalalabit pa rin yung problema, 'di ba? Pero yan ay nanggaling sa isang komento ng isa sa mga kapamilya natin, si Gail Enriquez, 'di ba? Palakpakan natin si Gail Enriquez. Maganda. Sabi niya, better munang mag-file ka ng annulment, Papa Joel, bago ka mag-love life ulit. At least hindi unfair kay Tita Karen, kasi manggugulo yang si Mama Stella hanggat kasal ka pa sa kanya. 'Di ba? Kaya nga sabi ko kanina, judging by Mama Stella's character, 'di ba, na ang strong ng personality niya 'Di ba? Medyo manipulative din siya. Manipulative din siya. Yeah. She can do this. And unfortunately, she has the right to do this. 'Di ba? Na magreklamo. 'Di ba? Pwede. Oo, tama ka doon, no, Popoy, no? Ako meron akong may kaibigan ako na ganyan din yung sitwasyones niya. At nanay din. Nanay din yung gagawa ng kalokohan pero ilang beses babalik at tatanggapin ng tatay. Kasi may mga ganyang mga mga lalaki, Popoy, no? Generally speaking, ang mga lalaki tinatawag talaga nating matatapang, malalakas ang loob, ganyan-ganyan. Pero meron din talaga mga klase ng mga lalaki na alam mo yung sobrang bait na kahit inaabuso na hindi lalaban, out of respect, out of love, never niyang sasaktan o babastusin yung isang tao kahit pa siya niloloko na ng maraming beses and everything. May mga lalaki talagang ganyan. And unfortunately, yan yung mga lalaki talaga na nati-take advantage na yung parang yung kasabihan nga na yung kindness nila na may mistaken for weakness. And ganoon si Tatay Joel. Kaya alam mo yun, understandable din yung naiintindihan niya, yung understandable din yung nararamdaman ni Clarence para dun sa tatay niya. Kasi totoo naman 'di ba? Nung iniwan sila nung nanay, sino bang sumalo dun sa tatay? Sino bang nahirapan? At dahil panganay si Clarence, panganay na daughter, panganay si Clarence, nasa kanya yung pressure to take care of the father and at the same time, dun sa nakababata niyang kapatid. And masingit ko lang, Popoy, no, ito yung mga klase ng sitwasyon na napakaswerte nung mga may kapatid. Napakaswerte na may mga ate, kuya, or basta may kapatid. Dahil, ang tawag dito, unlike me, kung sa akin nangyari yan, I don't know. Hindi ko alam paano ko i-handle yun kasi alam mo, nalulungkot na nga yung natirang parents sa akin. Tapos ako din malulungkot, 'di ba? So, who's gonna take care of us? Kaya, ito yung mga moment talaga na magpapasalamat ka na meron kang kapatid, meron kang nasasalandalan, meron kang nasasabihan ng mga problema mo, given na okay yung relationship nyo, yung dynamic nyo ng mga kapatid nyo. Kaya,
isa ring take ko dito sa story na to, Popoy, no, na it's good to have a good relationship with your siblings. Kasi nga, kapag ka nagkaroon ng problema sa mga magulang, ang number one talaga na dapat magiging magkakampi dyan, yung magkasangga talaga dyan, is yung mga magkakapatid. Kasi mahirap kapag ka watak na nga yung magulang, tapos kayong magkakapatid, watak-watak din. So what's gonna happen na to the family, diba? Kaya maraming salamat talaga. At si Clarence at Cyrus, naging medyo magkaaway man sa dulo ng storya, pero alam mo yon, during that time may crisis yung family nila, okay silang dalawa at they were able to support and help their father get back on track. Kaya alam mo yon, naiintindihan ko yung nararamdaman emotion ni Clarence na after everything that happened, babalik ka dito feeling alam mo yon, na pwede kang bumalik na hindi man lang nagsusorry sa kanila. 'Di ba? Ako feeling ko the mother an apology din sa mga anak, Popoy. Kasi tama hindi lang naman yung tatay yung iniwan, pati yung mga anak. Tapos alam mo yung parang iniwan na ano tawag dito, kayo ng mga sarili nyo malalaki na kayo, dadalawin ko na lang kayo, pero nasan yung dalaw? Walang dumating na dalaw, tapos biglang out of nowhere, babalik. So masakit, 'di ba? Although, syempre, bigyan din natin ng point yung side ni Cyrus na meron din naman kasing ganong klaseng mga tao, Popoy, na anong tawag dito, believer ng a complete family. Yung andyan yung nanay, andyan yung tatay, and whatever happens, basta i-workout nila, they will be happy in the end. I mean, hindi ko rin masisisi si Cyrus na gusto niya kompleto ang pamilya talaga. Like the original mother talaga, yung nandyan. I mean, understandable both sides Pero kung ikaw, Popoy, ang tatanungin. Sige, given na, okay, tanggalin natin yung option of legal separation. Sabihin natin pwedeng gawin yon, oo, magagawa yon. Pero would you work on your mother getting back dun sa family ninyo, or tama na? Like 2 times of panloloko is enough. Tatay, let's go find a different option. What side are you on? Hindi, alam mo, mahirap naman talaga, no? Mahirap. Katulad nung kung papaanong nagdidiskusyon itong si Cyrus at si Clarence. 'Di ba? Kasi dalawang dalawang side ng isang anak, kung babalik ba si nanay o hindi na. Ayan. Pero I must say the final decision would be ano pa rin ba ang gusto ng tatay ko? Magkabalikan ba sila or hindi? 'Di ba? Kasi unang-una kanila itong pundar na bahay na tinitirhan nila. 'Di ba? It's a conjugal property. Totoo rin na pwedeng palayasin ng magulang yung kanilang anak na nasa legal na edad na, 'di ba? Na hindi, lumayas ka na rito, maghanap ka na ng iba mong matutuluyan. Bahay namin ito, kahit anak pa nga kita pwede kong gawin sa iyo. 'Di ba? Pangit tignan, pero legally meron ding pwede maging basihan ang mga magulang doon. But then, para sa akin, ang hirap. Tanggalin muna natin yung legally. Gamitin natin yung ano natin. What do you really... Emosyon? Yung emosyon lang? Yung... Oo. Kasi, I mean, solid na yung legal, legal side na yun. Kailangan talaga natin gawin yan. Pero kung ikaw, halimbawa, you have the chance to give payo to your tatay, to convince your tatay. Kasi tama naman yung sinabi ni Clarence kanina Kung talagang mahal pa at willing pa talaga si Papa na i-workout si Mama, bakit siya pumayag? Doon sa yaya ni Clarence na alam mo yon, mag-meet up lang naman. Wala namang mali siya. Meet up lang naman with a friend, diba? Pero naging masaya at pumayag naman siya in the first place. Okay, ang pipiliin ko, Bea, is I'm with Clarence dito sa sa kagustuhang 'yan. Kasi gusto ko rin, unang-una bilang anak. Bilang anak, hindi na kung ano yung mga experiences nung tatay ko, yung personal experiences nung tatay ko ang titignan ko. Ang titignan ko ay yung epekto noon sa aming mga anak. 'Di ba? Ayoko magkaroon kahit pa nga si Clarence ay may pusong babae o bakla nga, ayan, nandyan naman si Cyrus, ayokong lumaki yung kapatid ko na nakikita niya na kahit wala ng respeto sa kanya yung taong mahal niya,
ay pilit pa rin pinakikisamahan siya nito at niloloko at minamali-maliit at kanina nga 'di ba binabatok-batukan pa. I wouldn't want Cyrus na ma-instill sa utak niya na okay lang gawin yun sa kanya ng future na magiging asawa niya. O okay lang na mangyari yung pangmamaliit, yung kawalan ng respeto, kung hindi man sa mapapangasawa niya, sa mga anak niya. Anong advice ang pwede mong maibigay doon sa anak mo na inaabuso ng kanyang asawang babae kung wala kang nakitaan nito? 'Di ba? Nung bata ka, nakita mo yung nanay mo, binabatukan yung tatay mo, sinisigaw-sigawan lang, ganun. Kahit ano naman kahit naman yung tatay naninigaw sa nanay, ayoko. 'Di ba? Ayoko nun. Ayokong makita ng kapatid ko at ako mismo. 'Di ba? Gusto ko ay yun talagang maayos na pamilya na merong respetong pumapagitna palagi at pagmamahal. Kasi anihin mo yung pagmamahal kung wala naman na rin talagang respeto. Mahal mo pero niloloko mo. Hindi pagmamahal yon. That is something else. Magic yun at black magic yun. Kung sakaling napapagana mo yun, ano? Pero ako talaga, I'm with Clarence with this. Ayokong magkaroon ng, sa memory ko, na, kasi mahirap din. Bea, yung iba, nalulusutan nila. Pagka nagkaroon na sila ng ilang mga pamilya, okay? Pagka nagkaroon sila, ginagalingan nila. Pero may sama tuloy sila ng loob doon pa rin sa mga magulang. 'Di ba? Kapag bumalik sila. Parang ayaw nilang mailapit yung mga anak nila doon sa mga lolo, sa mga lola. Why? Kasi ganito sila. Diyos ko, ayokong iwan sa nanay ko, sa tatay ko. Kasi ganyan sila. Baka matutunan ng mga anak ko. Baka ma-absorb nila. Namamana pa naman yung mga traits na yan. Diba? Namamana pa yan. O, kita nyo, umalis tayo dun sa legally na mga sinasabi ko kanina. Pero scientifically, meron hong ano yan. Yung mga uga-ugali natin, namana natin to Namana natin sa mga lolo, lola natin. Di ba? Pinagsama-samang pag-uugali yan. Kung ano man yung meron sa ating katawan ngayon at kung ano man yung sa utak natin, sa pinagsasabi natin. Ganun yun. Di ba? Ayoko. Di ba? Ayoko ng... kaya doon pa lang, kumbaga, putulin mo na yung ugat para wag na uling... para wag na uling tumubo. Parang ganun. Ayoko talaga. Totoo. Ako din, I think marami dito sa mga kamarkada natin ang agree kay Clarence. Kasi as sabihin natin oo, anak lang tayo, pero parte rin actually ng pagiging anak natin is yung meron din tayong karapatan to stand up for our parents or parent na alam mo yun, naagabriyado na. Lalo na kapag yung parent natin na yun is ini-exercise lang yung kindness at hinahayaan lang siyang maabuso. Diba? So, I think it's also a responsibility to protect our parents in any way we can. And in fairness naman kay Clarence Popoy, no, totoo naman, hindi naman niya binabastos yung nanay niya. Kinakausap naman niya ng maayos. Although, syempre, binabash niya kapag kasi sarcastic? Sarcastic pa rin. Diba? I mean, silang dalawa ni Cyrus yon. Pero, hindi naman niya pinagsasabi yun sa harap mismo ng nanay. At doon ako natutuwa kay Clarence. Masama man yung loob niya sa nanay niya, pero hindi niya talagang harap-harapang binabastos yung nanay niya. And sana din mga kamarkada, tingnan nyo rin na yung mga red flags na mga ganyan. Yung iba kasi sasabihin nila, blood is thicker than water. Well, case-to-case basis. Kasi aanin mo yung taong, oo, kadugo mo nga, pero kontratuhin ka naman, parang hindi ka naman kadugo. Diba? Gaya nung sa kanila, iniwan sila and everything. Tsaka, kasi, alam mo yung 2 beses nang niloko, tama na yun. Sapat na yun. Huwag na nating, huwag na nating bigyan ng pagkakataong madagdagan pa. O di naman kaya, dapat yun na yun, let go na tayo doon. Hanggang 2 beses na lang, kailangan matutunan na ni nanay yung lesson niya. With the same guy? The same guy, diba? The same kalokohan, with the same person? Oh. Teka lang. Anong assurance yung mabibigay ng nanay na hindi ulit mauulit with the same guy, 'di ba? So
sana Clarence, gamitin mo yung mga chinika ng mga kamarkada natin, ni Popoy, lalo na dun sa legal part, para malinis tayo. Wow, nagkukuntsabahan, para malinis tayo, Clarence, no? Ipayo mo yan sa tatay mo. Kapag nakikita mo na parang, uy, okay si tatay kay Tita Karen, sundutan mo na. Kaya lang pa, bago natin ituloy yung kay Tita Karen, tama, no? Linisin muna natin yung mga legal na bagay. Oo, makapagjiwalay ka muna ng bongga kay, kay Mudra, para hindi kayo guluhin. Para mas tuloy-tuloy yung kasiyahan, Bea, di ba? Kahit nga sa di ba? Kahit minsan sa programa ni Senator Tulfo, di ba? Minsan meron yung anlakas-lakas ng loob na nagrereklamo. Di ba? Tapos dahil sa lakas ng loob niya, feeling niya tama siya, hindi niya inaral yung mga paligoy-ligoy, siya pa napapagalitan sa bandang huli. And that is true. Diba mababaliktad ka pa kapag hindi ka naging smarte. Kaya dapat maging smart ka. We're not encouraging you to overthink things. Diba? Gusto lang namin maging intelligente or maging intelligent yung decision mo. Diba? And syempre dapat maging reasonable naman yung mga considerations mo rin, Clarence. At syempre yung kalmadong pag-uusap sa loob ng bawat gagawing desisyon, kailangan po iyan ang nangunguna. Kasi alam mo kapag dinaan natin sa init ng ulo, sa galit, sa pagod, nag-iiba yung mga desisyon natin, nagiging harsh, mali yan. Diba? Mali yan. Diba? Don't make decisions when you're mad. Diba? Kalmahin mo ang paligid, mas makakapag-isip ka ng maigi, and dapat maging smarte. Okay? Okay. Ayan na. Sana, Clarence, natulungan ka namin. Kahit alam namin, gaya nga sinabi mo, tayo lang nakakaalam nito. Sana hindi marinig ng nanay mo dahil baka mamaya gumawa ng countermeasures yung nanay mo. Kaya tama ka. Maging smarte tayo bago tayo humanap ng, alam mo yon, team stepmother, sabi nung iba dito sa mga kamarkada natin. Basa tayo, Popoy? Teka, anong oras na ba? 3:01? Okay, basta tayo mabilisan. Marami dyan sa YouTube. Sabi ni Joanne Saoy, hindi madali na magtiwala talaga sa taong sumira na ng tiwala mo kahit magulang mo pa yon. The trauma itself will eat you. Sabihin man natin na we will fix it, still may lamat pa din na matitira. Totoo yan. Sabi niya, Janine May Ancheta, team stepmother po ako. Charot. Kahit wala na po munang ibang girl para kay Tito, ayusin na lang po muna yung sarili nila. No need din po magbalikan sila para lang mabuo ang family na gusto nila. Ayan. Sabi ni Kevin Binuya, sige, bigyan natin ng benefit of the doubt si mother. Baka kaya pa makuha sa marriage counseling as a last resort. Pero kung hindi na talaga kaya, file annulment na para peaceful lahat. Sana maging okay kayo. Pwede rin naman yun. Marriage encounter. Ganyan. Makahingi tayo ng tulong. Maliwanagan ang lahat. Diba? Kung magiging open sila parehas doon, sila mag-asawa, why not? Diba? Subukan natin yung lahat ng possibilities. Okay? Ayaw naman natin na markahan ng isang tao na nagkamali ng 1, 2 beses na bad person. Nobody's a bad person. Diba? Yan po yung tatandaan ninyo. Walang bad person. But we as people, we make bad decisions. Okay? Yung mga decision natin, yun yung mga naging masama. Or sometimes meron talagang simply bad person. Sige, yung no ka na ng sama. Diba? Yung no ka na sa... You know, they're not making bad decisions. They're just really bad. Pero, ay nako. Pero ako iba Iba yung walang bad person Bad decisions. Persons with making bad decisions, yun lang. Biruin mo kahit nga minsan, di ba, nalalaman natin mga nang-hold up, kaya pala nang-hold up, totoo namang ipapakain nila sa mga anak nila. Yung iba napapanakaw. Pero di ba, so bad decision, 'di ba? Bad decision pero they are not really bad persons. Okay? Anyway, that's another that's another issue. Ito ang issue. Yan ang dapat pasalamatan na natin. Yung mga dramatista natin nagpag-rap for today's video. Maraming salamat sa iyo.
Warley Alagao bilang Clarence, si Papa Joel, palakpukan naman natin si China Pops. Ramdam ko yung giyak ni China Pops kanina. I love it. At syempre si Cyrus Dan, kapusyon tayo dyan. Si Mama Stella, Jackie G, si Tito Raul kanina, natunog lasing na lasing ha. Makoy Marcos, ako po si Mika, si Tita Karen, si DJ Bettina Briones. Wag kayo. Sabi nga ni Makoy, tirador daw ng Emo Original si China Pops. Si Alfred Jagkamat yan. At ako po ang tumanggap ng letter ni Clarence at ang nag-edit ng ating drama. Jocoloco, maraming salamat. In fairness, Jackie G, dito sa performance mo ngayon, marami ang naasar. Clap, clap. Alam mo, totoo. Bilang si Mama Stella. Ayoko maging nanay, maging tita, maging mother-in-law. Si Jackie G. Talagang talagang pasok na pasok yung character ni Jackie G. True. Thank you. Ayan, galing. Ayan, kaya mga kapamilya, maraming salamat. Bukas at sa linggo, ayan, mapakinggan nyo naman po ang Alto app sa kung ano man ginagawa nyo, kahit nag-aagyo lang kayo sa bahay ninyo, nag-general cleaning, tumutok na sa mga tugtugan ng MOR Entertainment sa Alto app the whole day. And of course, mas tutukan nyo nga po yung Dear MOR tuwing tanghali. And of course, ang 3 p.m. Habit natin tuwing Saturday and Sunday, yung MOR Rewind. Yeah. Bukas yan assignment niya yan kasi road to 21 million na tayo sa tama diba? 21 million. Tama diba? Tama. Yung pa sinasabi ko, Alto app sa Alto app. Kasi sa Dear Emo. Okay, sa Alto app. Okay. Sa Alto app pa to, yes. Alto app. Alto app. Diba kahit kami nalilito? Gulo nyo! Sige na! Tapos, 800,000 na lang ang kailangan natin. Road to 21 million na tayo sa podcast. Dear MOR, the podcast. Yun. Yan. Alam na, Bea. Gulo ka. Excited na itong mag-weekend talaga. Ayan. Kaya mga kapamilya, enjoy your weekend. Magpahinga kung magpahinga. And of course, kapag talaga mga alanganin ng init sa labas, stay indoors, okay? Ayan, mag-cool down at makinig sa Dear MOR anytime, anywhere. Ayan, pwede nga po yan sa Facebook, sa YouTube, sa podcast natin, sa Spotify at sa Apple Podcast. Sundan niyo po ang Dear MOR habang kayo ay nagpapalamig-lamig ng konti sa mainit nating panahon. Keep yourselves hydrated. Nakasama niyo nga po ang inyong mga lingkod. Ako po si DJ P, DJ Popoy. That's my Popoy. And of course, Gorgeous B. Bea po. At syempre, lagi namin paalaala, stay safe, stay healthy, at kahit anong mangyari, mga family, stay in love. Ang sarap kasi. And stay happy. Bye-bye.